Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang iniwan ng Bagyong Pablo. Pinakaapektado ang mga sagingan na pinagmumula ng kabuhayan ng maraming residente sa New Bataan sa Compostela Valley. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ganito iniwan na Bagyong Pablo ang plantasyon ng saging sa New Bataan, Compostela Valley. Ayon sa Philippine Banana Growers and Exporters Association, mahigit 14,000 hectares o halos 20% ng mga taniman ng saging ang napinsala ng Bagyong Pablo. Katumbas ito ng 8 billion pesos na nawalang kabuhayan. Sa laki ng pinsalang dulot ng bagyo sa mga taniman ng saging sa Mindanao, ayon sa Philippine Banana Growers and Exporters Association, aabuti ng humigit kumulang 20 billion pesos ang kakailanganin para maibangon ang industriya sa kanilang lugar. Taon daw ang bibilangin bago muling manumbalik ang masiglang ani roon. Karamihan pa naman daw sana ng mga saging handa na para i-export. Ang Pilipinas ang ikatlong pinakamalaking exporter ng saging sa mundo. Ang rehabilitation natin will take from 9 months to 1 year yan. So ibig sabihin, within that period, yung mga farm na tinamaan ng bagyo, hindi magbubunga yun o walang bunga yun. Baon ng araw sa utang ang mga magsasaka roon. Pero kahit pahirapan maski pang araw-araw na pagkain, huwag raw mga has na kainin ng mga bunga ng saging na nalubog sa baha dahil baka kontaminado na ito. Natatakot din daw ang mga magsasaka sa tinatawag na Panama disease na maaaring tuluyang pumatay sa industriya ng saging. Ang Panama disease ay isang uri ng fungi na kumakalat sa mga taniman. Pag binaha yung farm mo, nadadala ng tubig yan, lalo na pag nagkakaroon ng soil erosion or part of the farm mo is washed out. So, yun, mas mabilis ang spread niyan. Most likely, walang bungang pag-uusapan eh. Kasi hindi naabot dun sa stage na mamumunga ata yung banana mo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.